Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 19. Kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Pag-usapan natin today kung paano natin tatanawin yung problema po ng ating lipunan at yung nakikita po nating suffering sa mundong ito. At si Apostle Peter po ay may sinasabi po patungkol dyan kasi siya mismo daw po yung mga unang Kristiyano naranasan nilang mapasailalim sa isang gobyerno na hindi maayos at sila po ay nag-suffer bilang mga Kristiyano. So today, ano ba yung pwede nating gawin bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? Unang-una po dapat tayo po yung maging mga intercessors. Yung po sinasabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 2, tayo po dapat nananalangin para po sa ating bayan at sa ating mga leaders. Kasi ang Diyos po naghahanap ng mga taong mamamagitan sa pamamagitan po ng pananalangin. Yung po sinasabi ng Ezekiel 22 verse 30. At kung naalala niyo po si Abraham, namagitan siya para sa Sodom at Gomora. Nung gugunawin na ng Diyos yung Sodom at Gomora. At tayo po mga Christian, may roles po tayo na dapat nating gampanan. At isa po sa tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay yung manalangin para po sa ating bayan. Pangalawa po, dapat po manatili tayong nagpapasakop sa mga may kapangyarihan. Yung pong sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 13. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. So pansinin niyo po yung ginamit na salita, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo. Alam ko po marami sa inyo ang hindi mag-a-agree dito. Pero yun po ang sinasabi ng Biblia. Magpasakop pa rin po tayo. At tayo po'y dapat mamuhay ng matuwid. We must live righteous lives. Yung po sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 15. Sabi rito, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So dapat po tayo daw pong mga Christians ay ipakita natin sa pamamagitan ng wastong pamumuhay yung pong atin pong tunay na pagpapasakop sa ating pong pamahalaan o sa mga leaders na meron po tayo. Mahirap pong gawin yan kasi sa panahon natin mas madaling magrebelde. Huwag po kayong padadala ron. Ang sabi rito, nais ng Diyos sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay, hindi sa ibang paraan. Doon po natin ipakita yung pong nais nating sabihin. At sabi po rito sa 1 Peter chapter 2 verse 16, don't use your freedom as cover up for doing evil. Huwag ninyong gawing panakipbuta sa paggawa ng masama ang kalayaang ito, subalit mamuhay kayo bilang alipin ng Diyos. Totoo po yun, malaya tayong gawin ng lahat. Pero wag nating gamitin yung ating kalayaan sa paggawa ng masama. Ano pa pong sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 18 and 19? Igalang ninyong lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang emperador. At maging yung mga amo natin. At ang sabi pa nga dyan hindi lamang yung mga mababait, kundi maski yung mga hindi tayo trinatrato ng maayos. Kasi gusto ng Panginoon, we must learn to respect and love people. Sabi diyan, igalang ninyo ang lahat ng tao. Ganun po ang totoong Kristiyano. At panghuli, ito po sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng isang halimbawang dapat tularan. So bahagi pala ng panawagan natin bilang Kristiyano, yung magtiis kapag tayo po ay nakakaranas ng suffering. So we must be Christ-like in suffering. At alam nyo, minsan mareklamo tayo masyado, At
Hindi natin talaga po madi-deny na tayo po'y kabahagi talaga ng lipunan na ito, na tayo isinilang sa bayan na ito, at na maraming problema na kinakaharap, ano po. Pero sa lahat po dapat ng ating pagtitiis, tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang naman yung social issues katulad ng mga graft and corruption ang problema na meron sa mundong ito eh. Maging yung climate change, problema na rin yan. Maraming mga bansa na rin ngayon ang nakakaranas ng epekto nito. At hindi lamang yan, yung papasamang sistema na meron sa politika at sa buong mundo. Ano po? Kaya bilang mga Kristiyano, ang kailangan baguhin po natin yung ating pananaw. Ano po, maniwala tayo na may Diyos pa rin na may hawak sa ating buhay. Yung pong sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 19. Kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Yun po ang ating asahan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga paalalang ito. At alam namin, kaming mga Kristiyano ay dapat kakaiba, lalo na sa pananaw namin sa nagaganap ngayon sa mundo, sa lipunan namin, at sa buhay ng maraming tao. Hayaan mo sa panahon na ito mas lalong magningning ang aming buhay upang may pangaral namin sa mga tao ang mabuting balita. Salamat din, Panginoon, na kami tinawag mo at higit sa lahat pinagpala mo sa mga panahong katulad nito. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.